Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw po Kuya E. New subscriber niyo po ako sa channel niyo po at mag-iisang buwan na po akong nakikinig ng mga audio stories niyo from your subscribers. Minsan nakakatulog na po ako dahil sa boses niyo po. Masarap pakinggan, nakakakalma. Kala ko nakakantok eh. Sana all daw. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Matt. I'm 30 plus years old. I am gay pero lalaki po ako manamit. In short, paminmin, paminta. Taga Sultan Kudarat po ako Kuya E. Ilonggo po ako. At ang ibabahagi ko pong kwento ay iba po sa mga kwento ng mga senders nyo. Dahil ang ibabahagi ko ay ang mga nakakatawang karanasan po namin ng mga barkada ko po na Barbie rin. Nangyari ito noong teenage years ko po. Fiesta po noon sa aming bayan at nag-inuman po kami ng gabing yun sa gilid ng National Highway kasama ng Barbie friend ko at mga 2 AM na po kami natapos. Wala na pong masyadong tao noon at konti na lang po ang dumadaan na sasakyan kaya naglakad na lang po kami pauwi sa bahay ng aking barkada dahil sa bayan lamang siya nakatira at ang amin po ay sa kabilang baryo pa. Habang kami ay naglalakad Kuya E ay may natanaw kaming 3 na mga lalaki sa dulo ng daan kasalubong namin. At alam mo na Kuya E, gay radar, eye to eye contact lang kami ng beshi ko at natawa. Alams na kapag ganun. It's breakfast time. Maagang breakfast. Noong nagtagpo na kami ng mga lalaki, Kuya E ay medyo lumampas pa sila kunwari. Pero nagbalik ng tingin sabay ngiti. Ngiting pilyo. Huminto kami ng beshi ko Kuya E at nagtanong kung saan ang punta nila. Pauwi, sabi ng isa. Yung mas matanda sa kanila. 16 years old yung dalawa Kuya E at siya naman ay 17. Magpipinsan pala sila. Bakit? Tanong niya. Gusto nyo? Dagdag tanong naman niya Kuya E na nagpainit ng aming tenga. Malamig nun Kuya E kasi madaling araw. Kayo kung gusto nyo. Sagot naman namin. Magkano ba? Tanong niya ulit. Business-minded ang person. Depende, sabi ng beshi ko. Wala kaming perang natira noon Kuya E, ni piso. Sige kahit magkano na lang basta magbigay kayo ha pang lugaw lang dyan sa highway. Sabi nga niya Kuya E, yung dalawang kasama niya ay tango lang ng tango. Moreno sila Kuya E, may itsura at batakang katawan sa kakalaro ng basketball at trabaho sa palayan. Humanap na kami ng madilim na lugar Kuya E, sa gilid ng daan sa mga puno ng saging kami pumesto. Beshi ko lumantak sa dalawa Kuya E at ako naman sa kanilang spokesperson. Magkadikit lang kaming 5, Kuya E at pinanood ang aming ginagawa. Pinapanood, malaki, mga paps nila Kuya E at maugat. Tayong-tayo, very perfect knots, very amazing. Habang patuloy kami sa paglantak ng beshi ko Kuya E ay nagsalita ulit si spokesperson nila. So ano magkano? Tanong niya Kuya E. 500 maghati na kayo. Agad na sumagot si beshi Kuya E na nagpahinto sa akin. Kinabahan ako kasi wala nga kaming pera ni piso. Pero kukunin muna natin sa ATM. Dagdag pa niya Kuya E. Mas lalo akong kinabahan. Walang ganyanan, galit na sabi nung spokesperson. Sabay hawi sa ulo ko palayo at sinara ang short. Totoo nga, sabay nga tayo kukuha, dagdag ni beshi. Pag yan, di totoo ha, pasensyahan tayo. Galit na sabi ng lalaki Kuya E at binuksan uli ang shorts. Sabay subo sa akin ng kanyang paps. Noong mga oras na yon Kuya E ay yung kasabikan ko sa nota ay nauwi sa kaba. Iniisip ko kung ano mangyayari after ng lantakan. Nang malapit nang sumabog yung lalaki Kuya E ay diniin niya ang ulo ko. Sumabog na nga sa aking lalamunan. Ramdam ko ang init ng kanyang katas sa lalamunan Kuya E
at ng sobrang tigas na paps niya habang sumasabog sa loob. At eto na nga Kuya E, the long wait is over. Singilan time na. Sobrang takot kami noon Kuya E dahil walang mga tao at sasakyan at yung tatlong lalaki ay halos hawakan na kami sa sobrang dikit habang naglalakad patungong highway papuntang ATM. Madami pang mga katanungan at sagutang naganap Kuya E. Yung beshi ko, ang sagot ng sagot at dagdag ng dagdag about sa bayaran. Hanggang narinig ko na lang, bigla ang tunog ng suntok. Books. Si beshi ko na uppercut ni Pacquiao Kuya E. Pagkatapos ng suntok Kuya E, very alert na kami ni beshi. Bahala na saan patungo basta run Barbie. Run Barbie ang labanan. Nagkahiwalay kami Kuya E ni beshi, magkaiba ang kanto na aming napasok. Wala akong lingon-lingon Kuya E basta may ultimate goal lang. Nung time na yun ay makakita ako ng tricycle. At nung may tricycle na nga Kuya E ay lumingon na ako at wala namang nakasunod. Sa isip ko, baka si beshi ang kanilang hinabol. Kasi grabe mag-press release ng mga agreement. Habang sakay na ako ng tricycle Kuya E ay nagpahatid na ako sa bahay ni beshi. Wala akong pera pang pamasahe kaya yung suot kong singsing na bakal ay hinubad ko Kuya E. At nung huminto na ang tricycle, kunwari kong inabot sa driver pero hinulog ko sa baba ng tricycle. Bakal ang tricycle kaya tumunog na parang barya yung singsing at sabay sabi na ay, kuya nahulog sa baba ng upuan yung pamasahe. Nakakagilty pero yun na lang ang naisip ko. Sobrang kaba ko. Sige ako na lang kukuha mamaya, sabi ng driver. Grabe ang pasalamat ko noon Kuya E pero sorry talaga. Sa driver, no choice ako. Mga ilang minuto pa ako nagantay kay beshi bago siya nakauwi. At habang papalapit siya sa akin ay sobrang tawa naming dalawa. Walang usap, tawa lang ng tawa sabay hima sa mukha niyang nasuntok. Napakyaw ka girl, sabi ko sabay tawa. ATM pa more, sabi niya naman Kuya E, nakakatawa rin. Hanggang ngayon Kuya E ay magkaibigan pa rin kami ni beshi at kahit ilang taon na lumipas, kapag nakikita kami o nagkakabungguan sa daan kasi busy na sa mga life at careers, ang lagi naming greeting ay, hello ATM. Si beshi Kuya E nagtatrabaho sa sikat na salon sa amin at ako naman, Kuya E ay sa BPO industry. Yun lamang po Kuya E, sana mabasa nyo po at more subscribers pa po sa channel nyo. Good luck and God bless. Naku, may mama pa. Okay, maraming salamat sa iyo. Matt, no, nakakatuwa naman yung story nyo pero naku, sana hindi nyo na inulit yun, no, na para gusto nyo makalantak tapos nangihingi ng bayad tapos tatakbuhan nyo. Masusuntok talaga kayo. Anyways, ganun talaga minsan talaga may mga karanasan na talagang mga unforgettable, mga tipong embarrassing pero nakakatuwa na pagkwentuhan, no. At siguro isa nga ito sa mga ganung kwento pero sana hindi na inuulit kasi mamaya kung ano yung mangyari, alam mo naman sa mga init ng ulo dahil hindi na bayaran, utang nga di ba? Yung pakaya na lumibre kayo ng lantar. Anyways, maraming salamat sa iyo Matt. At ingat ka palagi. Gandang araw po sa inyo at muli po maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa.